Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa norte na isa sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Maymay na nagpalakas pa ng habagat. Makakausap po natin si Baguio City CDRRMO Operations and Warning Supervisor Glenn Lardizabal. Sir, ano po ba ang pinakabagong sitwasyon sa Baguio at Cordillera at malakas po ba yung ulan ngayon o kaninang maghapon? Magandang gabi po sa inyong lahat at lahat po ng tagapakinig ng ating stasyon ngayong gabi. Well, anyway, dito po sa Baguio City, we are still experiencing orange rainfall po. Ano po, medyo malakas po ang pag-ulan ngayon dito. Though hindi naman po ganong kalakasan ng hangin, pabugso-bugso lang po naman po ang ating ulan. So as of the moment, we are still currently monitoring our area of responsibility here in the city of Baguio. Here in the 128 barangays of the city. Okay, sir, ilang lugar na po ba yung naiulat na binaha at nagkaroon ng landslide o nakaranas ng iba pang hazards? Well, with regards to the reports na po na natanggap namin at napuntahan na po namin na-inspect, there are 3 flooding incidents dito sa Baguio and 13 landslides na nai-report. Since nagsimula po itong monsoon rain, and of course due to also to our typhoon Maymay. Okay, sir, may mga naitala na po bang casualty, evacuee o mga pamilya na kinakailangang lumika sa Cordillera? Well, with regards to the whole Cordillera po, I cannot give you one exact number in detail po, no? Pero dito sa Baguio po, we have actually 255 individuals affected po ng pag-ulan po na ito. That's composed of 59 families. We have, as of now, we have 2 barangays na meron tayong evacuees sa kanilang mga barangay hall. Yung iba po, bumalik na po sa kanilang mga sariling bahay na po. Though naayos naman po yung kanilang tirahan na po. Okay po, may mga kalsada or importanteng routes po ba na hindi pa rin ligtas daanan dahil sa baha, landslide o rockfall? As of now, we have actually one road ay highway po na sinara po namin close to passersby except for those living within the vicinity. That is Cannon Road. Open po ang ating Marcos Highway, Nagilian, Ambuklao, Halsema, and Asin ng Alisan Road. Pero yung Cannon Road po, advice din po namin, lalo na po yung mga biyahero po natin, na iwasan po ang Cannon Road na daanan at hindi rin po kayong makakadaan dyan. Okay po. Bukod po sa Cannon Road, kamusta naman po yung mga tourist spots? Binaharin po ba? At ano po yung tulong ng gobyerno na naibigay sa kanila? So our tourist spots are hindi naman po ganun kaapektado ang ating mga tourist spots. And of course, though we did not really close our tourist spots, no po, but we are giving warnings to all our tourists, visitors, na as much as possible that they stay indoors muna po, no, hanggang sa gumanda po ang panahon. So yung mga residents naman po sa mga tourist spots natin, there are no actually affected individuals as of this time. May mga komunidad po ba na nahihirapan pang makatanggap ng pagkain, tubig at gamot at pang pangunahing pangangailangan? As of now, wala po, no? Ating mga lahat po ng kalsada in and out ng ating 128 barangays accessible po to further lifelines, water, food, medicine, even law and order. Accessible po lahat ang ating mga kalsada. So wala pong isolated as of now po. Bilang panghuling tanong po, ano po yung mensahe ng OCD sa mga residente sa Baguio at Benguet na nasa lugar na may history na nga ng landslide at flash flood? And also po doon sa mga turista na nandoon po sa mga lugar na yon. Unang-una po sa ating mga residente, no, we keep on reminding them also, of course, na hindi po naman po kami nagkukulang dito, na lagi po dapat makinig sa ating radio stations, sa ating TV stations, also with the
media or quad media for any early warning, ano po, especially also coming from warnings coming from the Public Information Office of the City Government of Baguio with regards to weather conditions. Now with regards to sa mga landslide prone areas, alam na po naman ng ating mga constituents ito that they are to keep alert, no, stay vigilant within their areas, and of course to pag nasa alanganin, that they evacuate immediately and contact our barangay DRM committees and our 911. Ano po, para kami po ay mabigyan ng alerto na rin po kung ano po ang dapat gawin. Okay, maraming salamat Sir Glenn Lardizabal.